Bago umalis, papuntang West Philippine Sea, dumaan ang mata ng bagyong Glenda sa Subic sa Zambales. Isang lalaki ang namatay matapos madaganan ng puno. Live mula sa Olongapo City, may report si Bam Alegre. Bam? Jessica, hindi bababa sa 2,000 tao ang naapektuhan ng bagyong Glenda dito sa lalawigan ng Zambales at maging sa kalapit na Olongapo City. At sa ngayon ang ulan humihina, lumalakas pero nagpapatuloy ito. Narito ang ulat. Malalaking alon na humahampas sa seawall na sinabayan ng malakas na ulan. Yan ang huling hirit ng bagyong Glenda sa probinsya ng Zambales bago tuluyang umalis papuntang West Philippine Sea. Ngayong tanghali, katatapos lang dumaan ng mata ng bagyong Glenda dito sa Subic Bay, Zambales. At sa ngayon, masakit sa balat yung ulan dahil sa puwersa ng hangin. At natuklap na rin yung bubungan dito sa ating likuran. Mananatili raw ang lakas ito dahil sa hanging habagat. Sa magdamagang buhos ng ulan at malakas na bugso ng hangin, 7 ang sugatan at 1 ang namatay dito sa Zambales. Nabagsakan ng puno kagabi ang 52 taong gulang na si Mario Paulo. Kaninang umaga lang nahanap ang kanyang labi. 16 naman ang sugatan sa Olongapo City. Karamihan, biktima ng mga nabuwal o nabaling mga puno. May ilang biktima rin ng mga nagliparang yero. Sa lakas ng hangin, may nagtumbahang mga poste. Bumigay din ng isang bakod na gawa sa hollow blocks. Nasira tuloy ang linya ng tubig sa barangay Old Cabanlan. As early as madaling araw po kanina nag-admin leave tayo. Ang ibig sabihin po, lahat po ng walang gobyerno ay walang pasok. Maliban doon sa mga essentials, yung magbibigay ng basic services, yung health services, yung mga rescue groups. Habang patuloy ang pag-ulan nitong hapon, nasunog ang isang bahay malapit sa Santa Rita Elementary School. Posibleng kapabayaan daw ang dahilan dahil walang kuryente noon. Jessica, sa kasagsagan nga nung kalamidad, meron ding dalawang magsinta na ikinasal din, hindi nakarating yung kanilang sponsors kaya naging instant witness din tayo. Dito naman sa lalawigan ng Zambales, lalo na sa Olongapo City, ay inaasahan nila na magiging problema ay baha. Pero sa kabutihang palad ay hindi nakatanggap ang LGU ng anumang ulat ng pagbaha. Okay, sabi ni Mang Tani, Bam, wala na, nasa dagat na itong si Glenda, pero itong Subic ang nakaharap pa rin dyan sa bandang yan, no, kung saan lumabas itong si Glenda. Masungit pa rin ang karagatan dyan. So, pakisabi sa mga kababayan natin, wag muna sigurong maglayag yung mga maliliit na bangka. So ito yung advisory rin ng local government, yung mga small seacraft ay wag na magbakasakali dahil hindi pa ganun kaayos yung kalagayan ng ating karagatan. Itong nasa likuran natin, West Philippine Sea na ito, so nandyan pa rin. Ika nga, nasa atin pa yung buntot ng bagyong Glenda. Okay, maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Subic, Bam Alegre.